lalo pang lumakas ang bagyong Igme. Inakyat na ito sa kategoryang typhoon. Alamin natin ang detalye mula sa ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz Mangtani. Mel, dahil nga kay Typhoon Igme, nakataas pa rin ang storm warning signal number 1 sa mga probinsya ng Isabela at Cagayan. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Mel, yung taglay na hangin ito ay kayang magpatumba ng isang puno o kaya ay magpangat ng bubong ng isang bahay kubo. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 320 kilometers east of Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 130 kilometers per hour near the center at bugsong 160 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos panorte. Sa storm track ng Weather Central, tutumbukin ni Igme ang bansang Taiwan at posible itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes. Maliit ang tsansa na tumama ito sa kaulapan pero uulan pa rin sa buong Luzon dahil hinahatak ng bagyong Igme ang hanging habagat. Mangtani, pero meron bang ibang sama ng panahon na namamataan kayo dyan o papalapit sa ating bansa, Mangtani? Yes, Mel. Bukod kay bagyong Igme, isa pang bagyo ang binabantayan ng Pag-asa. At ito ay nasa labas pa nga ng Philippine Area of Responsibility. Nasa may bahagi ito ng Guam. At ito ay inaasahan na magtutuloy-tuloy patungo sa kanluran. At base nga sa storm track ng Weather Central, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o kaya ay Biyernes. At kung sakali papasok ito ng PAR, tatawagin itong bagyong Julian. At ito ay inaasahan na magtutuloy-tuloy patungo rin ng Taiwan. At habang ito ay papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility, yung bagyong si Igme naman ay papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya titingnan natin kung magkakaroon ng interaction itong dalawang to. Kaya ngayon pa lamang pinaghahanda na natin ang ating mga kapuso. Samantala, posible pa ring ulanin ang Metro Manila, ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas at Mindoro dyan sa Luzon. Maging ang Masbate kung saan nagaganap ang search and rescue operation para kay Secretary Jesse Robredo. Magiging maulan din sa buong Visayas at sa Mindanao ay magkakaroon din ng mga pagulan, dulot pa rin yan ng local thunderstorm. At dito naman sa ating mga mangingisda, huwag muna pong pumalaot dyan sa eastern seaboards ng Central at Southern Luzon dahil sa malaking alon na dala ng Typhoon Igme. Samantala, Mel, nung Sabado, binisita ng GMA Weather Team ang Doppler radar ng Pag-asa dyan sa may Tagaytay City. At ang Doppler radar na ito ang siyang nakakita ng mesocyclone na nagdulot ng malaundoy na pagulan sa malaking bahagi ng Luzon maging dito sa Metro Manila. Ito ay noong August 6. Ang dagdag kaalamang aming napulot ay makakatulong para mas mapabuti pa namin ang paghahatid ng serbisyong totoo sa inyo mga kapuso. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mangtani.